Biglang nagkaroon ng kaunting gulo sa gitna ng bulwagan. Ang singer na dapat sanang kakanta para sa event ay nadala sa gilid ng stage, natumba at nasakta ng paa. Nagkagulo ang staff. May tumawag ng medic. Ang banda ay natigil at nagkaroon ng awkward na katahimikan sa party. At doon, tila may kung anong naisip si Jareth. Dahan-dahan itong lumapit sa gitna ng bulwagan. At saka tinuon ang tingin kay Ami na nasa may gilid. Hawak pa rin ang tray ng baso. "Why don't you try to sing for us, Miss Ami?" Malakas at malinaw na sinabi ni Jareth. Natigilan ang lahat. Si Ami ay halos mabitawan ng tray at lalong kinabahan dahil halos lahat ng mata ng tao roon ay nasa kanya na. "A- Ako po?" Gulat niyang tanong. Tinuro pa ang kanyang sarili. Ngumiti si Jareth ng bahagya. Pero may kung anong hamon sa mga mata nito. "Yes, you. Since you've been the apple of everyone's eye since you walked in." Dagdag nito, sabay tingin sa mga bisitang halatang nakatitig nga kay Ami. "Why not prove that you're not just a pretty face?" Parang may perasong yelo na dumaan sa dibdib ni Ami. Pinag-iinitan na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito sa loob ng mansyon kundi sa harap ng napakarami at kilala pang mga tao. Sir, hindi po ako singer." Mahina niyang sabi. "Really?" Sagot ni Jareth. Bahagyang nakataas ang kilay. "Too bad. Singer or not, I want to hear you sing. Lahat kami dito ay gustong marinig na kumanta ka." Nagbulungan ng mga bisita. May mga napangiti. May mga na-curious. May mga napatingin kay Ami na para bang hinihintay ang kanyang sagot. Alam niyang pwede siyang tumanggi, pero utos iyon ng kanyang bilyonaryong boss. At higit pa roon, parang may kung anong humihila sa kanya palapit sa piano. Dahan-dahan siyang lumapit sa stage. Ang bawat hakbang ay parang mas mabigat kesa sa nauna. Nakita niya ang malaking piano sa gitna. Huminga siya ng malalim. Kapag hindi niya sinunod ang gusto ng boss niya, baka matanggal siya sa trabaho. Hindi maaaring mawalan siya ng trabaho. Kaya kailangan niyang sundin kung ano man ang gusto nito. Para kay Papa, aniya sa kanyang sarili. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Balang araw, tatayo ako sa harap ng maraming tao, sa taas ng entablado. Gagawa ako ng mga kanta. Magiging kilalang singer ako. At pag may concert na ako, dapat kayo ang lagi nasa unahan. Mama, dapat kayo nasa VIP seat. Kasi syempre, kaya ko yung ginagawa para sa inyo ni Papa at sa mga kapatid ko. Iyon ang madalas sasabihin ni Ami sa mga magulang niya. Bata pa lamang siya, alam niya na kung ano ang gusto niya maging paglaki. Gusto niya na maging isang sikat na singer. Gusto niya na marinig siya ng mundo. Pangarap niya ang spotlight. So, suportahan ka namin dyan ng papa mo, anak. Iyon naman ang madalas sabihin ng magulang niya sa kanya. Ang buong pamilya niya, mga kapatid at lalo ng magulang ay talagang full support sa kanya. "Oo nga po, ate," sabi naman ng kapatid niyang si Louie. "Sigurado po kami na ikaw ang magiging pinakamagaling na singer." Siyempre naman, nasa lahi natin ng mga talented. Ang madalas na libangan nilang pamilya ay ang pag-awit o ang pag-compose ng kanta. Masayang-masaya ang kanilang tahanan, lalo na kapag weekend at magkakasama silang pamilya. Bagaman simple at maliit lang ang bahay nila, puno iyon ng ingay at malambing na himig. Ngunit hindi naging madali ang daan sa pagtupad niya ng pangarap. Maraming mga pagsubok. Kasalukuyan sa gitna ng maingay na kalsada ng lungsod kung saan naghahalong busina ng mga sasakyan, tawanan ng mga tao at yabag ng nagmamadaling paa, may isang boses na laging nangingibabaw. Isang boses na kahit gaano kalakas ang ingay sa mundo ay kayang patahimikan ito. Si Ami Reyes iyon.
Isa na siyang street singer ngayon. Isang babaeng may pangarap na minsang muntik nang tuluyang mabaon sa kahirapan pero piniling kumanta pa rin. Bata pa lamang siya, alam niya na ang gusto niya sa buhay. Gusto niyang maging isang sikat na mang-aawit. Hindi para sa kasikatan lang, kundi para sa kanyang pamilya at para na rin maipamalas niya sa mga tao ang kanyang talento. Para sa ama niyang binuhos ang lahat sa kanila. Para sa ina niyang hindi kailanman tumigil umasa at magtiwala. Para sa sarili niyang pusong puno ng musika. Pero ika nga ng lahat, hindi lahat ng pangarap ay madaling maabot. Sadyang kapag mahirap ka, ay maraming mga balakid na darating. Maraming pipigil sa pagtupad mo ng pangarap na yon. Noong naaksidente ang kanyang ama sa pagmomotorsiklo, tila biglang nagdilim ang kanilang mundo. Nagkaroon ito ng permanenteng diferensya sa paa. Hindi na ito makalakad ng maayos, hindi na makabalik sa trabaho. At sa isang iglap, ang responsibilidad ng pamilya ay napunta na sa balikat ni Ami. Kaya huminto siya sa pag-aaral. Hindi dahil ayaw niya nang mag-aral. Sa katunayan ay gustong-gusto niya na mag-aral. Isa rin kasi yan sa daan para makaahon sila sa kahirapan. At syempre, daan na rin para unti-unting matupad ang pangarap niya. Huminto siya dahil kailangan. Kailangan niya magtrabaho para sa kanyang pamilya. May mga kapatid siyang nag-aaral. Hindi niya naman kayang hayaan ng kanyang ina lang gumawa ng mga paraan para sa pang-araw-araw nila. At lalong hindi niya rin hahayaan na buong buhay ng kanyang ama ay magsisi at magigilty lang ito. Alam din kasi ni Ami na sobrang guilty at nalulungkot na ang kanyang ama kasi hindi na ito makapagtrabaho para sa kanila. At kapag nakita nito na sobrang nahihirapan na ang mama niya, tsak, lalo lang itong magigilty at ayaw ni Ami na mangyari yon. Kaya kumikilos din siya para hindi sobrang bigat ng lahat para sa kanyang ina. Sa araw, isa siyang waitress sa isang maliit na restaurant. Naglilinis siya ng mesa, nagdadala ng order, at ngumingiti kahit pa pagod na. Sa bawat pinggang hawak niya, dala rin niya ang pag-asa na balang araw ay hindi niya nakakailanganin na magbilang ng barya sa dulo ng shift. At tuwing weekend, ginagawa niya naman kung ano ang gusto niya. Sa isang sulok ng kalsada, hawak ang lumang mikropono at maliit na speaker, doon niya nilalabas ang totoong sarili niya. Para sa kanya ay isa pa ring entablado ang kalsada kaya patuloy siyang umaawit. Hindi man ito ang klase ng entablado na pangarap niya mula nung bata pa siya, at least malaya niya pa ring nagagawa ang gusto niya. Malaya niya pa rin na ipapamalas ang talento niya. Pag nagsimula na siyang kumanta, para bang nawawala ang lahat ng problema at ang pagod na nadarama niya. Ang mga tao ay huminto para panoorin siya. Ang iba ay napapangiti. Ang iba, lalo na ang mga may pinagdadaanan din sa buhay, ay napapaluha dahil talagang tagos sa buto ang mga kinakanta niya. May kakaiba sa boses ni Ami. Malambing, puno ng emosyon. Parang isang anghel na umaawit. Para bang bawat nota ay may kwento. Para bang bawat kanta ay may sugat at pag-asa. Parang anghel ang boses niya. Wika ng isang babaeng manonood. Madalas ko siyang makita rito at kahit ilang beses ko na siyang nakita, napapahanga pa rin ako sa ganda ng tinig niya. Ang iba ay kinukuhanan pa siya ng video. Sayang, dapat kasi nasa malaking stage siya. Dagdag ng isa pa na nakikita ang potensyal kay Ami at nakikita rin kung gaano niyang kagusto ang ginagawa. Ang ganda pa, bagay na bagay sa mukha niyang lambing ng boses niya. Madalas siyang marinig ang mga salitang iyon sa mga tao, mga samot-saring papuri at mga panghihinayang. Kasi sa halip na mas malaking entablado, sa kalsada lang siya nagpe-perform. At oo, marami ring mga lalaking nahuhulog sa kanya. May mga nag-aalok ng date, may mga nagbibigay ng bulaklak, may mga gustong manligaw, pero palagi siyang tumatanggi. Hindi dahil sa masungit siya, kundi dahil may mas mahalaga siyang ipinaglalaban. Isang bagay na mas mahalaga pa kesa pag-ibig. Sorry,
Palagi niyang sinasabi sa mga sumusubok na ligawan siya. My heart is already busy chasing a dream. Ang pangarap niya yung maging singer ay hindi kailanman nawala kahit pa siya ay naglilinis ng sahig sa restaurant. Kahit pa siya ay kumakanta sa kalye para sa bariyang binibigay ng mga estranghero. At sa kabila ng lahat ng hirap, si Ami ay patuloy na kumakanta. Hindi lamang para sa pera, kundi para sa pag-asang balang araw, maririnig din siya ng tamang tao at ng buong mundo. Hindi pa rin pala natapos ang mga hamon sa buhay ni Ami sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan nila. Hindi pa rin pala tapos ang mundo na bigyan siya ng matinding problema at hamon sa buhay. Kung akala niya ay sapat na ang pagod ng buong araw sa restaurant, ang pagtayo ng matagal sa kalsada habang kumakanta o ang sunod-sunod na dagok na dumarating sa pamilya nila, o kaya naman ay ang walang katapusang utang o kung ano pa mang pagpapahirap sa kanila, pero nagkamali siya. Hindi pa pala sapat ang lahat ng yon. Dahil tama nga sila, hindi natatapos ang pagsubok sa buhay. Habang sumisikat ang araw, patuloy tayong haharap sa pagsubok. Isang gabi, katatapos lang niyang kumanta sa kalsada. Masakit pa ang lalamunan niya. Nanginginig ang paa sa pagod. Pero may kaunting saya sa puso dahil medyo maganda ang kinita niya noon. Hawak niya ang maliit na bag ng barya at kaunting bills habang naglalakad pa uwi. Ngunit pagdating niya sa kanilang bahay, agad niyang naramdaman na may mali. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik na agad na nilokob ng kaba sa kanyang dibdib. Pagpasok niya pa lang sa loob, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa gilid ng mesa. Hawak ang cellphone. Nanginginig ang mga kamay. Pagtingin pa lamang niya sa mukha nito, alam na agad ni Ami na may nangyari. Ma, mahinang tawag niya. Napatingala ang ina. At agad na tumulo ang luha nito. Ang papa mo, lumalala na ang sakit ng paa niya. Sinugod siya namin sa ospital kanina. Hindi na raw niya kinaya ang sakit. Bumalik lang ako dito para kumuha ng mga gamit niya. Parang may sumabog sa dibdib ni Ami. Hindi na siya nagtanong pa. Kinuha niya agad ang kanyang bag at sumunod sa kanyang ina patungong ospital. Sa loob ng tricycle, tahimik silang dalawa. Pero ang katahimikan ay puno ng takot. Pagdating nila sa ospital, nadatnan nila ang ama ni Ami na nakahiga sa kama. Maputla ang mukha, pinipigilan ng daing sa sakit. Nakakabit dito ang tubo at dextrose. Ang kanang paa nito ay namamaga, mapula at may mga sugat na hindi na gumagaling. Lumapit si Ami sa ama at hinawakan ang kamay nito. Pa, nanginginig ang boses niya. Andito na ako. Ngumiti ng pilit ang ama. Pasensya na anak. Mukhang pabigat man naman ako. Hindi pa. Huwag mong sabihin yan. Mabilis siyang sagot. Kahit nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa dumating ang doktor. Miss Ami? Tawag nito. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Sumunod si Ami at ang kanyang ina sa doktor patungo sa maliit na consultation room. Huminga ng malalim ang doktor bago nagsalita. Ang nangyari po sa paa ng iyong ama ay komplikasyon ng dati niyang injury. Paliwanag nito. Noong naaksidente siya, ilang taon nang nakalipas, nagkaroon ng matinding trauma sa buto at sa mga ugat ng paa niya. Kahit na gumaling ang balat at mga kalamnan sa labas, ang loob lalo na ang mga buto at blood vessels ay hindi na bumalik sa normal. Nagpakita ito ng x-ray at ilang scan. Makikita ninyo rito, itinuro ng doktor ang isang bahagi ng imahe na may tinatawag tayong chronic osteomyelitis, isang uri ng matinding impeksyon sa buto. Dahil sa mahinang daloy ng dugo sa paa niya, hindi na kayang labanan ng katawan ng impeksyon. Unti-unti nitong sinisira ang buto at mga nakapaligid na tissue. Napahawak si Ami sa bibig niya. Kung hindi ito maaagapan, patuloy pa ng doktor, ang impeksyon ay maaaring kumalat pa. Maaaring mamatay ang mga tissue at sa pinakamasamang kaso, magdudulot ito ng sepsis.
Isang mapanganib na kondiksyon kung saan kumakalat ang impeksyon sa buong katawan. At anong ibig sabihin niyan, Doc? Nanginginig ang tinig na tanong ng kanyang ina. Huminga ng malalim ang doktor. May posibilidad po na kailangan namin putulin ang paa niya kung tuluyang masira ang mga tissue at kumalat ang impeksyon. Ngunit may isa pa namang opsyon. Napatingin si Ami sa doktor, kumakapit sa bawat salita. Meron po tayong chance na iligtas ang paa niya, sabi ng doktor. Pero kakailanganin ng malaking operasyon. Tatanggalin ang mga infected na bahagi ng buto, lilinisin ang sugat at lalagyan ng espesyal na graft o implant para suportahan ang paa. Kakailanganin din ng matagal-tagal na gamutan at antibiotics. Tapos, magkano po ang lahat? Nanginginig na tanong ni Ami. Tahimik ang doktor sa loob ng ilang segundo bago nagsalita. Aabot po ito ng humigit kumulang 1,000,000 piso? Para bang gumuho ang mundo ni Ami. 1,000,000. Na hindi man lang niya kayang ipunin ang kalahati na yun kahit magtrabaho siya ng ilang taon. Ang kinikita niya ay sapat lang para sa pagkain, renta, pambayad ng utang, gamot ng ama, at matrikula ng kapatid. Napahawak ang kanyang ina sa dibdib. Dok, wala po ba talagang ibang paraan? Umiiyak na ang tanong. Ginagawa na namin ang lahat ng makakaya namin, ma'am. Sagot ng doktor. Malungkot ang boses, pero kung gusto nating bigyan ng pagkakataon ng paa ng inyong ama na gumaling, eto po ang tanging paraan. Nang bumalik sila sa kwarto ng ama, halos hindi naman makatingin si Ami dito. Paano niya sasabihin? Paano niya ipapaliwanag na ang kaligtasan ng paa nito ay may katumpas na halagang halos imposibleng makuha? Umiiyak ang kanyang ina sa gilid ng kama. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng ganong pera. Bulong nito. Tumingin si Ami sa kanyang ama. Kahit sa gitna ng sakit, ngumiti pa rin ito sa kanya. Ami, kung hindi kaya, wag na lang. Ayoko maging pabigat sa inyo. Biglang tumayo si Ami. Hindi dahil galit siya, kundi dahil may biglang apoy na nagliyab sa kanyang puso. Hindi pa, matatag niyang sabi. Hindi ka pabigat. Ikaw ang dahilan kung bakit kami lumalaban araw-araw. Lumapit siya sa kanyang ina at hinawakan ng kamay nito. Ma, mariing sabi niya. Ako nang bahala. Gagawin ko ang lahat. Kakanta ako, magtatrabaho ako, hahanap ako ng ibang paraan. Mabubuo natin ang 1,000,000 na yan. Hindi puputulin ang paa ni Papa. Akong bahala. Napatingin sa kanya ang kanyang ina. Puno ng takot at pag-asa. Kahit anong mangyari, dugtong ni Ami. Hindi ko hahayaang mawala ng paa si Papa. Hindi ko hahayaang talunin tayo ng kahirapan. Sa loob ng ospital na iyon, sa gitna ng amoy ng gamot at tunog ng mga makina, gumawa si Ami ng isang pangako. Isang pangakong babaguhin ang takbo ng kaniyang buhay. At hindi niya alam na ang pangakong iyon ang magdadala sa kanya sa pinakamalaking pagsubok at sa pinakamalaking himala ng kaniyang buhay. Tahimik ang kwarto sa ospital. Tanging tunog ng makina at mahinang paghinga ng ama ni Ami ang maririnig. Nakaupo si Ami sa tabi ng kama nito. Hawak ang kamay ng ama. Habang ang kanyang ina naman ay nasa kabilang gilid. Pinipilit pigilan ang luha. Biglang nagsalita ang ama. Ami, Tess, mahina pero malinaw ang boses nito. May gusto akong sabihin sa inyo. Nagkatinginan silang mag-ina bago sabay na tumingin dito. Alam ko kung gaano kamahal ang gamutan ko. Patuloy nito. 1,000,000, hindi biro yun. At ayokong isugal ninyo ang buong buhay ninyo para sa akin. Kung maputulan man ako ng paa, ayos lang. Pero kahit pilit itong pinatatatag ang boses, nakikita ni Ami ang lungkot sa mga mata nito. Kita niya ang takot at higit sa lahat, ang panghihinayang.
Pa, nanginginig na sabi ni Amy. Matagal na akong nagmomotor. Dugtong ng ama. Iyon ang buhay ko. Iyon ang trabaho ko noon. Iyon ang kalayaan ko. Pero kung kailangan kong bitawan yun para hindi kayo mahirapan, handa akong gawin. Masakit iyon marinig. Dahil alam nilang lahat, kahit hindi nito aminin, durog na durog ang puso ng ama niya sa ideya na hindi na ito makakapagmaneho. Hindi na makakatayo ng maayos. Hindi na magiging katulad ng dati. Lumapit si Amy sa ama at mariing hinawakan ang kamay nito. Hindi mo kailangang isuko ang paa mo pa. Puno ng determinasyon na sabi niya, kaming pamilya mo. Trabaho naming lumaban para sa'yo. Amy anak, bulong ng ama. Ayaw na ng papa na maging pabigat sa inyo. Ayoko na ng dagdag pang problema ng pamilya natin. Hindi ka pabigat pa. Get niya. Hindi mo dinadagdagan ng problema natin. Huwag mong isipin yan. Ikaw ang dahilan kung bakit kami lumalakas. Napapikit ang ama at isang luhang pumatak mula sa gilid ng mata nito. Madami na kayong pasan. Mahina nitong sabi. Ayoko nang madagdagan pa. Ngumiti si Amy kahit na umiiyak na rin siya. Kung may dinadalaman kami pa, sabi niya, mas magaan yon pag alam namin kasama ka rin namin at alam namin na masaya ka. Hindi na muling nagsalita ang ama. Nangilid na lamang ang luha sa mga mata nito. Pag-uwi ni Amy galing sa ospital, mas ramdam niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Pero wala siyang oras para maglugmok. Kailangan niyang kumilos. Kinabukasan, pumasok siya sa kanyang trabaho bilang waitress. Pilit na tinatago ang pagod at takot sa kanyang mga mata. Kahit nanginginig ang kamay niya habang nagsasalin ng tubig at nagdadala ng plato, pinilit niyang ngumiti sa mga customer. Dahil bawat tip, bawat sahod, kahit gaano pa kaliit ay mahalaga. Hanggang sa tinawag siya ng kanyang boss. Amy, malawig ang boses nito. Pwede ka bang pumunta sa opisina ko? Parang may kumurot sa sikmura niya. Kinakabahan siya at hindi rin maganda ang kutob niya. Parang may hindi na naman magandang mangyayari. Sumunod siya, pilit na pinapakalma ang sarili. Pagpasok sa opisina, seryoso ang mukha ng boss niya. Amy, kailangan ka naming i-let go. Parang may bumagsak na bato sa dibdib niya nang sabihin iyon ng boss niya nang wala man lang paligoy-ligoy. Ano po? Halos pabulong niyang tanong. Magbabawas kami ng empleyado. Paliwanag nito. At ikaw ang napili. Bakit po ako? Agad niyang tanong. Nanginginig ang boses. May nagawa po ba akong mali? Wala. Magaling ka naman sa trabaho. Sagot ng boss niya. Pero kailangan naming magbawas at ikaw ang nasa listahan. Nanlamig ang buong katawan ni Amy. Sir, pakiusap. Nagmakaawa siya. Hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho ngayon. Nasa ospital po ang tatay ko. Kailangan namin ng pera para sa gamutan niya. Nadurog halos ang puso niya sa bawat salitang binibitawan. Gagawin ko po ang lahat. Mag-overtime po ako. Tatanggap ako kahit ng anong shift. Ngunit umiling ang boss niya. Pasensya na, Amy. Desisyon na ito ng management. Please? Umiiyak na nanginginig na ng tuluyan ang boses niya. Isang pagkakataon lang po. Ngunit matigas ang sagot. Pasensya na. Napagdesisyon na ng management ang tungkol dito. At sa isang iglap, nawala ang isa sa huling sandigan niya. Lumabas si Amy ng opisina na parang wala sa sarili. Sa gitna ng ingay ng restaurant, sa gitna ng tawanan ng mga kumakain, pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa mundo. Nawalan siya ng trabaho at may 1,000,000 piso pa siyang kailangang hanapin. Pero kahit na ganun, pinunasan ni Amy ang luha sa kanyang pisngi. Dahil kahit gaano kalakas ang unos, hindi siya susuko. Hindi siya susuko para sa kanyang ama, para sa kanyang pamilya
at para sa kanyang pangarap. Hindi sinabi ni Ami sa kanyang mga magulang na natanggal siya sa trabaho. Hindi niya kayang dagdagan pa ang bigat na pasa nila, lalo na't ang ama niya ay nasa ospital. At ang ina niya naman ay halos hindi na makatulog sa kakaisip kung saan sila kukuha ng 1,000,000 piso. Kaya nang dumating ang weekend gaya ng dati, bitbit niya ang maliit na speaker, lumabas siya sa kalsada upang kumanta. Pero iba na ang araw na yon. Habang umaawit siya sa gilid ng bangketa, ramdam niya ang lamig ng hangin at ang bigat sa kanyang dibdib. Dati, pag kumakanta siya, parang nawawala ang lahat ng problema. Para bang ang boses niya ang nagiging pakpak niya upang makalipad palayo sa hirap ng mundo. Ngayon, hindi na. Nariyan pa rin ang ganda ng kanyang boses, malinaw, malambing, parang himig ng isang anghel. Pero ang kanyang mga mata, hindi na kumikislap. Sa bawat linya ng kanta, may kasamang sakit. Sa bawat nota, may kasamang takot at matinding lungkot. May ilang dumadaan na humihinto pa rin, humahanga sa ganda ng kanyang tinig. May mga nagulog ng barya at papel sa maliit niyang kahon. Ngunit hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya ay parang unti-unti nang nauubos sa loob. Matapos ang huling kanta, napaupo si Ami sa gilid ng bangketa. Hawak ang mikropono na para bang iyon na lamang ang kaniyang sandigan. Lumapit sa kanya ang isa sa mga kaibigan niyang street performer. Ami, mahinang tawag na to sa kanya. Ano nangyari sa'yo? Ba't parang ang lungkot-lungkot mo ngayon? Hindi naman ganyan ang tingin mo dati kapag kumakanta ka. Napayo ko si Ami. Matagal siyang nanahimik bago tuluyang bumigay ang kanyang puso. May sakit ang tatay ko. Mahinang sabi niya. Lumalala na. May posibilidad daw na maputulan siya ng paa kung hindi namin mababayaran ng gamutan. 1,000,000 ang kailangan. Nanlaki ang mata ng kaibigan niya. At natanggal pa ako sa trabaho kahapon. Dagdag niya na halos pabulong na. Hindi ko na sinabi sa mama ko. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pera. Parang biglang bumagsak ang mundo sa paligid niya. Tahimik na nakinig ang kaibigan niya bago dahan-dahang nagsalita. Ami, may alam akong trabaho. Napatingin siya dito. Sa pinapasukan ng mama ko. Paliwanag nito, mayaman ang pamilya. Naghahanap sila ngayon ng bagong kasambahay. Kung gusto mo, pwede kitang i-recommend. Saglit na natigilan si Ami. Kasambahay. Hindi iyon madaling trabaho. Alam niya hindi iyon katulad ng pagiging waitress o street singer. Pero sa puntong yon wala na siyang karapatang maging mapili. Kahit ano, agad niyang sagot. Kahit anong trabaho gagawin ko, kailangan ko lang ng pera para sa tatay ko. Ngumiti ang kaibigan niya. Sasabihin ko kay mama ha, tutulungan ka naming makapasok. Maraming salamat. Malaking tulong yan para sa amin, lalong-lalo na sa papa ko. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, nakaramdam si Ami ng kaunting liwanag. At hindi nagtagal, sa tulong ng ina ng kanyang kaibigan, natanggap siya bilang kasambahay sa isang napakayamang pamilya. Dumating ang unang araw niya sa trabaho. Nakatayo si Ami sa harap ng isang napakagarang mansyon. Mataas ang gate, malinis ang paligid at napakatahimik kumpara sa magulong kalsadang kinalakhan niya. Humigpit ang hawak niya sa maliit na bag na dala niya. Kayang-kaya mo to. Bulong niya sa sarili. Para kay Papa. Kahit hindi niya alam kung ano naghihintay sa kanya sa loob ng mansyong iyon, pumasok siya ng may matatag na loob. Dahil para kay Ami, kahit gaano kahirap ang mundo, hindi siya titigil. Hindi naging madali ang pag-adjust ni Ami sa buhay sa loob ng mansyon. Sa unang linggo pa lamang, pakiramdam niya ay para siyang naliligaw sa isang napakalaking mundo. Mahahabang pasilyo, makinang na sahig, mga kwartong parang hotel sa laki at ayos. Ibang-iba ito sa maliit nilang bahay at sa magulong kalsadang kinagisnan niya. Mabuti na lamang at nariyan si Manang Rosa.
Ang matandang kasambahay na siyang nagpapasok sa kanya sa trabaho. Ito ang nagturo kay Ami kung paano ang tamang pag-ayos sa mga kwarto, paano mag-serve ng pagkain, at kung paano makisama sa loob ng mansyon. Hindi mo kailangan na i-pressure ang sobrang sarili mo, iha. Palagi nitong sinasabi. Hindi mo kailangan maging perpekto kaagad. Matututunan mo rin lahat. Salamat po, sagot niya dito. At kahit papaano, naging mabait naman ang pamilyang pinagtatrabahuhan niya. Hindi sila naninigaw, hindi rin nanlalait. Pero bihira rin naman silang magkausap dahil parati silang abala sa negosyo, sa mga meeting at sa pag-alis-alis ng bansa. Kaya ang buong mansyon ay madalas tahimik. Maliban sa mga bulungan ng mga kasambahay. Isang hapon, pinatawag ang lahat ng mga maid at staff sa bulwagan. Makinig kayo, sabi ng headmaid. Pauwi na ang anak ng amo natin mula sa ibang bansa. Mula ngayon, mas lalong kailangan ng maayos at perpektong serbisyo. Biglang nag-iba ang hangin sa paligid. Narinig ni Ami ang pabulong na usapan ng mga kasambahay. Mga halatang kabado, mga buntong hininga. Naku, uuwi na naman siya. Sana hindi niya na mapansin ang kahit anong mali. May natanggal na naman siguro. Napakunot ang noo ni Ami sa narinig. Hindi niya napigilang lumapit kay Manang Rosa. Manang? Mahina niyang tanong. Bakit parang takot na takot po sila? Sino ho ba yung anak ng amo? Napapuntong hininga ang matanda. Si Sir Jareth Alvarez, sabi nito. Masungit ang batang yun, iha. Matalas ang mata. Kahit maliit na pagkakamali, napapansin niya. At kapag may hindi siya nagustuhan, hindi siya nagdadalawang isip na magtanggal ng tao. Nanlaki ang mata ni Ami. Kanan? Talaga po? Oo. Tumango si Manang Rosa. Marami na ngang natanggal doon dahil sa maliit na pagkukulang eh. Parang biglang bumigat ang dibdib ni Ami. Paano kung mapansin ito ang kahit kaunting pagkakamali niya? Paano kung matanggal na naman siya sa trabaho? Hindi niya na alam kung saan siya pupunta kapag na nangyari iyon. Hindi niya kayang mawalan ulit ng kita, lalo na ngayon nakasalalay ang buhay ng kanyang ama. Manang, nag-aalala niyang sabi, paano kung matanggal ako? Ngumiti lamang ng banayad si Manang Rosa at tinawakan ng kamay niya. Kung magaling ka naman sa trabaho mo, iha, sabi nito. Wala kang dapat ikatakot. Gawin mo lang ang lahat ng maayos at buong puso. Di ka naman tatanggalin kung wala kang ginagawang mali. Tumango si Ami, kahit hindi pa rin mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Sa loob-loob niya, ipinangako niya sa sarili, hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya pwedeng sumuko dahil ang bawat araw na nandito siya ay isa na ring hakbang papalapit sa pagaling ng ama niya. Patapos sabihin na uuwi na nga si Jareth, naging abala na ang buong mansyon. Nagpupunas ng sahig ang mga kasambahay, pinapakinis ang mga salamin, pinapalitan ang mga kortina, at inaayos ang bawat sulok na para bang may paparating na hari. Sa totoo lang, parang gano'n na nga ang pakiramdam dahil uuwi ay anak ng amo, ang taong kinatatakutan ng lahat. Si Ami ay tahimik lang na gumagawa ng kanyang trabaho. Pero kahit pilit niyang pinapakalma ang sarili, hindi pa rin niya mapigilan ang kaba sa dibdib niya. Hanggang sa dumating na ang araw ng pag-uwi ni Jareth. Nang dumating ang sasakyan nito sa harap ng mansyon, halos lahat ng kasambahay ay huminto sa kanilang ginagawa. At nang bumukas ang pinto ng itim na luxury car, huminto ang oras. Isang binata ang bumaba. Matangkad, matikas ang tindig. May makapal at maayos na kilay. Mga matang malamig at may magandang kulay. Ilong na matangos na tila inukit. Ang panga nito ay matalim, parang hinulma ng isang iskultor. At ang labi naman, bahagyang seryoso, bahagyang arogante. Ang buhok nito ay neatly styled. Nagbibigay dito ng itsurang parang artista sa pelikula o masigit pa. Napakagwapo pala talaga ng binata. Pero bago pa siya tuluyang ma-starstruck, nakita niya na ang kabilang mukha nito.
Sa unang hakbang pa lamang ng binata sa loob ng mansyon, nagbago na ang aura. Bakit hindi maayos-ayos tong vase? Malamig nitong tanong. Napayo ko agad ang isang kasambahay. Sorry po sir, aayusin ko po agad. Hindi ko kailangan ng sorry. Kailangan ko ng maayos sa trabaho. Putol nito sa matalim na boses. Isa pang kasambahay ang napagalitan dahil sa isang kortinang hindi raw pantay. Isa pa dahil sa alikabok sa mesa. Tahimik lamang ang buong mansyon. Walang nangahas, sumagot. Nagtaka naman si Ami kung bakit gano'n na lang ka-obsess ang binata sa kalinisan at pagiging maayos ang lahat ng bagay. Ganon pa man ay hindi niya na iyon kanasyon pa. Hanggang sa... Ami, tawag ng headmaid. Ikaw na nga magdala ng kape kay sir? Napatango si Ami at agad na kumuha ng tray. Nanginginig ang kamay niya habang naglalakad patungo sa opisina ng binata. Pagpasok niya, nakita niya ito nakaupo sa malaking mesa. Seryosong tumitingin sa laptop. Inilapag ni Ami ang tasa sa mesa. Anong klaseng kape to? Mariin na tanong nito. Hindi malang tumingin sa kanya. Brewed coffee po, sir. Sagot ni Ami. Biglang tumaas ang kilay ng binata at matalim siyang tiningnan. Hindi yan ang gusto ko. Naguguluhan na napatingin dito si Ami. Pero sir, hindi po ninyo sinabi kung anong klaseng kape. Pagalit na tumayo ang binata. Hindi ko trabaho ang ipaliwanag sa inyo ng gusto ko. Malamig nitong sabi. Trabaho mo ang malaman. Nanikip ang dibdib ni Ami at bago pa niya napigilan ang sarili, nasabi niya na. Wala po kayong karapatang sigawan ako. Mariin niyang sabi. Hindi niyo naman po nilinaw kung anong klase ng kape ang dadaling ko sa inyo. Biglang nanahimik ang buong opisina. Natigilan ng binata. Dahan-dahan itong lumingon kay Ami at sa unang pagkakataon, tila may interes sa mga mata nito. Naglakad ito palapit sa kanya. Pinagtataasan mo ba ako ng boses? Mababa ngunit mapanganib nitong tanong. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Ami. Hindi po, sir. Mabilis siyang sagot. Ngumiti ang binata, isang ngiting hindi umaabot sa mata. Tila nang uuyam pa. I heard it right, sabi nito. May CCTV sa opisina kong to. Gusto mo bang i-play natin ang video para makita natin kung talagang hindi mo ako sinagot at pinagtaasan ng boses? Namutla ang mukha ni Ami. Hindi po. Sorry po, sir. Mabilis siyang tinama ang sarili habang yumuyo ko. Humihingi po ako ng paumanhin. Lumakad ito pabalik sa mesa. Ang ayoko sa lahat, malamig nitong sabi, ay ang pinagtataasan ako ng boses at ang sinasagot ako. Yumuko lalo si Ami. Opo sir, pasensya na po. Pero sa kabila ng kanyang pagyuko, hindi niya napigilan ang pabulong na sabihin. Kasalanan mo naman eh. Hindi mo nilinaw kung anong gusto mo. Napataas kilay ang binata na naririnig pa rin ito. At sa unang pagkakataon, sa halip ng galit, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi nito. Interesting. Bulong nito sa sarili. Kung inakala ni Ami na magtatapos na ang lahat sa araw na sinagot niya si Jareth, nagkakamali siya. Sa halip na matanggal sa trabaho, lalo na pa siyang napunta sa ilalim ng radar nito. Mula umaga hanggang gabi, halos hindi na siya pinapatahimik ng binata. Ami, dalhin mo nga to sa opisina ko. Mariin itong utos, kaya aligagana naman siyang sinod iyon. Noong nagawa niya ang utos nito, muli siya nitong ipapatawag. Ami, nasaan ang kontrata na pinapakuha ko? At syempre, madaling-madali naman siya na sundin ang utos nito. Ami, bakit hindi pa dumarating ang folder na yon? Kunin mo nga yan ngayon din. Sabihin mong kailangan ko yan ngayon. Minsan, pakiramdam niya, hindi na siya kasambahay. Parang personal assistant na siya ni Jareth. Kahit pa ang ibang mga kasambahay ay nagtataka kung bakit siya na lang ang laging inuutusan ng binata
at para bang pinagdidiskartehan din ito. At kahit gaano siyang kabait, kasipag o kamasunurin, laging parang may kulang sa paningin ng binata. Isang araw, habang pinapakuha siya ng sandamakmak na papeles sa study room, napaupo si Amy saglit sa gilid ng mesa. Hinihingal. Grabe naman to, bulong niya. Para akong pinapatakbo sa marathon araw-araw ah. Pisit na lalaking yan. Ano kayong problema niya sa akin? Dahil lang sa kape naging ganito siya? Tch, walang puso. Habang inaayos niya ang mga documents, napansin niya ang mga nakasulat sa mga ito. Starlight Entertainment, Artist Contracts, Album Productions, World Tour Proposals. Napakorap siya. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Entertainment? Binuklat niya ang isa. Mga pangalan ng sikat na singers, mga artista, mga international contracts. Si Jareth ang nagmamanage ng mga ganito? Doon niya na-realize, si Jareth Alvarez ay hindi isang basta-bastang tao. Hindi lamang mayaman dahil sa magulang. Isa itong kilalang malaking producer. Isang kilalang tao na humahawak sa mundo ng mga bituin. Bumilis ang tibok ng puso ni Amy. Kung producer ito, kung ito ang nagde-decide kung sino ang sisikat, napahigpit ang hawak niya sa folder. Ibig sabihin, hawak nito ang mundong matagal niya nang pinapangarap. Pero kasabay ng paghanga, mapansin niyo rin ang isa pang bagay. Sa gilid ng folder, may nakalagay. Medical file, Jareth Alvarez. Diagnosis, Obsessive-compulsive disorder. Hindi niya sinadyang mabasa, pero nang makita niya ang mga detalye, compulsive need for order, anxiety when things are not aligned, intense comfort with mistakes or unpredictability. Dahan-dahan niyang ibinaba ang papel. So, iyan pala. Kaya pala napakaliit na mali ay nagiging malaking problema para sa binata. Kaya pala kahit isang baso na mali ang pwesto o isang kortinang hindi pantay-pantay ay para bang mundo na ang kumuho para sa kanya. Hindi pala dahil masama ang ugali nito. May dahilan pala ang pagiging mahigpit ng binata. Habang iniisip niya iyon, biglang bumukas ang pinto. Amy! Malamig na boses ni Jareth. Nasaan ang files? Mabilis siyang tumayo. Narito na po, sir. Inabot niya ang folder. Saglit itong napatingin sa kanya. Late ka na ng 3 minuto. Napayuko siya. Pasensya na po. Pero sa loob-loob niya, iba na ang nararamdaman. Hindi na lang takot. Hindi na lang inis. May kaunting pag-unawa. Lumipas ang ilang linggo at patuloy na gano'n ang nangyayari. Tahimik ang pasilyo, habang bitbit ni Amy ang tray ng kape papunta sa opisina ni Jareth. Pero matapos niyang malaman kung anong kondisyon ng binata, nagkaroon siya ng kaunting pag-unawa dito. Kabado ang dibdib niya at hindi niya alam kung anong mood ng amo niya ngayon. Kumatok siya ng 3 beses sa pintuan pero walang sumagot. Kaya dahan-dahan tinulak niya ito pabukas. Agad din siyang napatigil. Naroon si Jareth. Nakatayo sa gitna ng opisina, hawak ang cellphone at may kinakausap. Nakatungo ito ng bahagya, ngunit ramdam ang rinig sa boses nito, ang galit. Are you kidding me? Singal ni Jareth sa telepono. I told you to send me the revised contract yesterday. Yesterday! Tahimik na ipinasok ni Amy ang tray at dahan-dahang ipinatong ang kape sa lamesa. Takot na baka makagawa ng kahit kaunting ingay. Do you have any idea how much money we're losing every minute? Hindi pwedeng ganito ang trabaho ninyo. Kung hindi niya kaya, papalitan ko kayo. Napakorap si Amy. Hindi pa niya kailanman nakita si Jareth na ganito. Hindi lang masungit, kundi galit pa galit. Fix it! I don't care how. I want it on my desk in an hour. Malamig na utos nito bago ibinaba ang tawag. Naging tahimik ang buong silid. Si Amy naman ay nakatayo na rin sa gilid ng lamesa. Hindi gumagalaw.
Takot siyang baka kapag umalis siya ng basta-basta ay magalit pa ito. Lumingon si Jareth at saka nito napansin ng dalaga. "Why are you still standing there?" Tanong niya. Bahagyang nakakunot ang noo. Nerbyos si Ami. Sir, pinapatanong po ni Manang kung ano raw po ang gusto ninyong ulam mamaya for dinner. Napabuntong hininga si Jareth. "Tell her grilled salmon and vegetable soup. No onions." "Opo, sir." Pero hindi pa rin umalis si Ami. Napatingin muli sa kanya si Jareth. "Is there something else?" Tanong nito. Bahagyang iritable pa rin ang tono. Napayuko si Ami. May ipag-uutos pa po ba kayo?" Saglit siyang tinitigan ng binata. Para bang nagtataka kung bakit parang takot ang dalaga. "Wala na," malamig na sagot nito. "You can go." Mabilis na yumuko si Ami. "Opo, sir." At dali-dali siyang lumabas ng opisina. Habang naglalakad siya sa pasilyo, hindi pa rin nawala sa isip niya ang itsura ni Jareth kanina. Ang galit sa mga mata nito, ang tensyon sa boses, at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang niya nakita ang isang masungit na amo. Nakita niya ang isang lalaking puno ng pressure, responsibilidad at mga bagay na hindi kayang ayusin kahit gaano pa nitong gustuhin ang pagiging perpekto. Sa lumipas na araw ay lalo pang naging abala ang lahat dahil may gaganapin daw na party sa isa sa mga hotel na pag-aari ng mga Alvarez. At kabilang silang mga kasambahay sa tutulong sa paghahanda roon. Hanggang sa sumapit na ang araw na yon at hindi pa rin magkanda-o-gaga ang mga tao. Puno ng ilaw at halakhaka ng buong hall ng hotel ng mga Alvarez ng gabing iyon. Isang engrandeng charity and business party ang ginaganap. Mga politiko, mga artista, negosyante at mga kilalang personalidad ang naroon. Ang bawat sulok ay parang eksena sa isang pelikula. Kristal na mga chandelier, mahahabang mesa na puno ng mamahaling pagkain, at mga bisitang nakagown at tuxedo. Isa si Ami sa mga naka-uniforming staff na abalang nag-serve ng alak at appetizers. Pero kahit gaano siyang kaabala, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Mula nang pumasok siya sa bulwagan kanina, napapansin niyang may mga lalaking napapalingon. May mga babaeng nagbubulungan at kahit ilang mga bisita ay napatigil sa pag-uusap kapag dumadaan siya. Hindi dahil sa uniforme na suot niya, kundi dahil sa kanya. Simple lang naman ang ayos ni Ami. May malinis na buhok na nakatali sa likod, kaunting lip tint at payak ng ngiti. Pero kahit na ganoon, may kakaibang liwanag naman sa kanya. Para bang hindi siya kasambahay o taga-serve, kundi isang dalagang hindi kabilang sa ganitong mundo. At sa kabilang dulo ng bulwagan, naroon si Jareth. Tahimik lang ito nakatayo, may hawak na baso ng alak, kausap ang ilang business partners. Ngunit sa kabila ng abalang usapan, paulit-ulit pa rin ang pagtingin nito kay Ami. Hindi nito maintindihan kung bakit. At hindi rin ito gustong aminin na may kung anong kirot sa dibdib nito tuwing nakikita nito na may ibang lalaking mga nakatitig sa dalaga. Biglang nagkaroon ng kaunting gulo sa gitna ng bulwagan. Ang singer na dapat ikakanta para sa event ay nadula sa gilid ng stage, natumba at nasakta ng paa. Nagkagulo ang staff. May tumawag ng medic. Ang banda ay natigil. Nagkaroon ng awkward na katahimikan sa party. At doon, tila may kung anong naisip si Jareth. Dahan-dahan itong lumapit sa gitna ng bulwagan at saka itinuon ang tingin kay Ami na nasa gilid, hawak pa rin ang tray ng baso. "Why don't you try to sing for us, Miss Ami?" Malakas at malinaw na sabi ni Jareth. Natigilan ang lahat. Si Ami ay halos mabitawan ng tray at lalong kinabahan dahil halos lahat ng mata ng tao roon ay nasa kanya na. Ako po?" Gulat niyang tanong, tinuro pa ang kanyang sarili. Ngumiti si Jareth ng bahagya. Pero may kung anong hamon sa mga mata nito. "Yes, you.
Since you've been the apple of everyone's eye since you walked in. Dagdag nito, sabay tingin sa mga bisitang halatang nakatitig nga kay Ami. Why not prove that you're not just a pretty face? Parang may perasong yelo na dumaan sa dibdib ni Ami. Pinag-iinitan na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito sa loob ng mansyon kundi sa harap ng napakarami at kilala pang mga tao. Sir, hindi po ako singer. Mahina niyang sabi. Really? Sagot ni Jareth. Bahagyang nakataas ang kilay. Too bad. Singer or not, I want to hear you sing. Lahat kami dito ay gustong marinig kang kumanta. Nagbulungan ang mga bisita. May mga napangiti. May mga na-curious. May mga napatingin kay Ami na parang hinihintay ang kanyang sagot. Alam niyang pwede siyang tumanggi. Pero utos iyon ng kanyang bilyonaryong boss. At higit pa roon, parang may kung anong humihila sa kanya palapit sa piano. Dahan-dahan siyang lumapit sa stage. Ang bawat hakbang ay parang mas mabigat kesa sa nauna. Nakita niya ang malaking piano sa gitna. Huminga siya ng malalim. Kapag hindi niya sinunod ang gusto ng boss niya, baka matanggal siya sa trabaho. Hindi maaaring mawalan siya ng trabaho kaya kailangan niyang sundin kung ano man ang gusto nito. Para kay Papa. Aniya sa kanyang sarili. At nang ipataw niya mga daliri sa piano keys, biglang naglaho ang ingay ng bulwagan. Nang tumunog ang unang nota, parang may kung anong nagbukas sa loob niya. At nang magsimula siyang umawit, isang boses na malinaw, mainit at puno ng damdamin ang pumuno sa buong bulwagan. Hindi yon pilit. Napakalambing na para bang hinahaplos ang puso ng mga nakikinig dito. Isang tinig na parang nagkukwento ng lahat ng pangarap, sakit at pag-asa na matagal nang kinikimkim ni Ami. Ang mga bisita ay isa-isang natahimik. May mga basong natigil sa ere. Natutulala sila. May mga usapan pang naputol. May mga mata ring dahan-dahang naglakbay patungo sa stage. Si Ami nakapikit habang kumakanta. Parang nakalimutan niya ang lahat. Ang lugar kung nasaan siya ngayon, ang mga mayayaman at kilalang tao na siya ang pinapanood. Ang mga ilaw na para bang naging spotlight niya. At ang nasa isip niya lang ay ang musika na inaawit. At sa gitna ng bulwagan, si Jareth ay tuluyang napako sa kinatatayuan nito. Hindi nito namalayan na ibinabana nito ang baso sa kamay. Hindi nito namalayan na tumigil na ang mundo. Ang naririnig lang nito ay ang tinig ni Ami. At sa sandaling iyon, hindi nito nakita ang isang kasambahay. Nakita nito ang isang bituin. Isang bituin hindi nito inaasahang sisikat. Pagkatapos ng huling nota ni Ami, parang huminto ang oras. 1 segundo, 2, at saka sumabog ang buong bulwagan sa malakas na palakpakan. Bravo! So beautiful! Amazing voice! Ang mga bisita ay tumayo pang ilan. May mga napanganga. May mga halatang hindi makapaniwala sa narinig nila. Si Ami ay nakatayo pa rin sa tabi ng piano. Hawak ang laylayan ng suot niyang uniforme. Nanginginig ang mga daliri. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa biglang bugso ng emosyon. Hindi niya na inakalang maririnig ng ganito ang mga taong kanyang boses. Isang boses na madalas ay sakali lang umaalingaw-ngaw. Sa gitna ng ingay ng sasakyan at yabag ng mga nagmamadali, ngayon naririnig nito ang mga taong may kapangyarihan, pera at impluwensya. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Jareth ay hindi pa rin gumagalaw. Nakatitig lang ito kay Ami. Parang unang beses nitong nakita ang dalaga. Ang mga mata ng bilyonaryo na sanay sa malamig na panghusga, sa kritikal na pagtingin sa mga artist at performers ngayon, ay puno ng isang bagay na bihira sa kanya, paghanga. At siguro, pagkabigla. Dahan-dahang yumuko si Ami sa mga bisita. Tsaka agad na bumaba ng entablado. Parang gusto niyang magtago. Lumapit siya kay Manang Rosa na nasa gilid ng bulwagan. Namumula ang pisngi. Anak, grabe! Bulong ni Manang Rosa, hawak ang kanyang kamay.
Napakaganda ng boses mo. Para kang isang anghel. Hindi lang pala mukhang pinagkaloob sa'yo ng Diyos, pati rin pala talento sa pagkanta. Napangiti si Ami. May halong hiya at pasasalamat. Salamat po, Manang. Pero kahit sinubukan niyang ngumiti, ramdam pa rin niya ang bigat sa dibdib. Dahil sa kabila ng palakpakan, parang may mali. Ang pag-awit niya ay hindi naging sariling desisyon. Hindi iyon alay. Isa iyong utos. At ang mga mata ng mga taong nakatingin sa kanya ngayon ay parang hinuhubaran siya. Hindi bilang tao, kundi bilang isang bagong tuklas na talento. Parang isang bagay, isang aliwan, at iyon ang masakit. Tahimik siyang humakbang palayo. Palabas ang bulwagan, hindi na pinapansin ang mga bulong at sulyap ng mga bisita. Kailangan niya ng hangin, ng katahimikan. Nagsandaling hindi siya titingnan. Pero hindi niya alam, may isang pares sa mga mata ang sumusunod sa kanya. Lumabas siya sa mahabang pasilyo, patungo sa maliit na garden sa gilid. Tahimik doon. Tanging mga ilaw at mga halaman ang nandoon. Huminga siya ng malalim. Doon niya lang naramdaman ang panginginig ng kanyang katawan. Running away after stealing the spotlight? Napatigil si Ami. Kilalang kilala niya ang boses. Paglingon niya, nandoon si Jareth. Nakatayo sa ilalim ng ilaw ng garden lamp. Ang mga matay kumikislap sa kakaibang paraan. Sir, mahina niyang sabi. Lumapit ito sa kanya. Mabagal at kalmado. Parang isang leon na papalapit sa isang osa. Maganda ang boses mo. Sarcastic ko nitong sabi. And don't get me wrong. I have eyes for talent. Hindi gumalaw si Ami. Hindi niya alam kung dapat siyang magpasalamat o mag-ingat. Pero, tanong niya hindi napigilan na magtaas ang tingin. Bahagyang umiti si Jareth. Walang pero. That was truly amazing. Hindi ko inaasahan ng ganong tinig mula sa isang kasambahay. Tumibok ng malakas ang puso ni Ami. Hindi ko po ginusto ang nangyari. Mahinang sabi niya. Ipinahiya niyo po ako sa harap ng lahat. Biglang nag-iba ang titig ni Jareth. Pinahiya? Ulit niya. I gave you a stage. Hindi po. Mariin niyang sagot. Ginawa niyo akong palabas. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila. Ang hanging dumaan ay naglaro sa buhok ni Ami. Si Jareth ay hindi agad nagsalita. Pero sa unang pagkakataon, parang hindi na ito sobrang confident at full of arrogance. Matapos ang gabing yon sa party, tila nagbago ang ihip ng hangin sa mansyon. Hindi na muli nakita ni Jareth si Ami sa paligid. Noon, kahit pa iniiwasan ito ng dalaga, paminsan-minsan ay nasisilayan pa rin ito si Ami sa kusina, sa pasilyo, sa hardin. Ngunit ngayon para bang sinadya ni Ami na hindi na siya makita. At kung sakaling magkasalubong man sila, agad itong lilihis ang daan o yuyuko na lamang. At sa unang pagkakataon, si Jareth ang nakaramdam ng inis. Isang kakaibang pagkainis. Hindi dahil hindi siya sinusunod, kundi dahil hindi siya pinapansin. Sa bawat pagkakataong sisilip si Jareth sa kusina, wala si Ami. Sa bawat pagkakataong tatawag siya ng kasambahay, ibang tao ang dumarating. Hanggang sa isang umaga, nasaan si Ami? Tanong ni Jareth sa isang maid. Nagkibit balikat ito. Hindi ko po alam, sir. Mas lalong kumunot ang noon ni Jareth. Sa wakas, nadatnan niya si Manang Rosa sa may hardin. Nagdidilig ng mga halaman. Manang? Tawag niya. Lumingon ang matanda. Opo, Sir Jareth. Where's Ami? Napabuntong hininga si Manang Rosa. Day off po niya ngayon, sir. Day off? Ulit ni Jareth. She didn't tell me. Hindi naman po siya kailangan magpaalam sa inyo sa personal na dahilan. Mahinahong sagot ng matanda. Saglit na natigilan si Jareth at saka muling nagtanong. Saan siya pumunta? Bumisita po sa pamilya niya, sir. Sagot ni Manang Rosa. Where? Sa ospital po.
Parang may humaplos na malamig sa dibdib ni Jareth. Ospital? Why? Napatingin si Manang Rosa sa kanya. Parang nag-aalangan, pero maya-maya pa ay bumuntong hininga ito. Ang ama po kasi ni Ami, sir, matagal nang may sakit sa paa. Nahalinhan ng kuryosidad ang mukha ng binata. What kind of sickness? Naaksidente po siya ilang taon na nakalipas. Nabangga po sa motorsiklo. Akala nila magaling na. Pero lumala ang kondisyon eh. Ngayon po, sabi ng doktor, baka maputulan na siya ng paa kung hindi maagapan. Tumahimik si Jareth. Magkano naman daw ang kailangan? Tanong niya. Malaki po sir eh. Sagot ni Manang Rosa. Halos 1 milyon daw po para maipagamot ang paa ng ama niya. Kaya nga po si Ami, ginagawa niya lahat para sa pamilya niya. Alam niyo po ba sir, pangarap naman talaga ni Ami maging isang sikat na singer. Bata pa lang siya, kumakanta na siya. Sa kwento niya sa akin tungkol sa pangarap niya yun. Pero sinantabi niya ang lahat ng yun para sa ama at mga kapatid niya. Napatigil ang paghinga ni Jareth. So, that's why. Bulong niya. Opo, yun pong dahilan. Kaya nagsusumikap siya. Dagdag ni Manang Rosa. At kahit pagod, kahit nasasaktan, o kaya naman ay napapahiya na kahit wala naman siyang maling nagawa, hindi siya sumusuko para sa pamilya niya. Saglit na tumahimik ang paligid, si Jareth ay nakatayo lamang roon para bang biglang tinamaan ng katotohanan na hindi niya kailanman inalam. Ang babaeng inutusan niya, ang babaeng pinahiya niya sa harap ng lahat, isa palang taong nagdadala ng napakabigat na mundo sa kanyang balikat. Manang, marahang sabi ni Jareth, why don't you tell anyone? Ngumiti ng malungkot ang matanda. Ganyan po si Ami sir eh. Hindi siya marunong humingi ng tulong. Mas gusto niyang siya na lang ang umako ng lahat. At sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago sa loob ni Jareth. Isang bagay na hindi niya inaasahang maramdaman. Pagsisisi. Hindi mapakali si Jareth matapos ang lahat ng narinig niya mula kay Manang Rosa. Parang may humihila sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Kaya bago pa niya mapigilan ang sarili, nasa loob na siya ng kanyang kotse, patungo sa ospital kung saan naka-admit ang ama ni Ami. Pagdating doon ni Jareth, lumapit siya sa receptionist. Good afternoon. Malamig ngunit maayos yung sabi. I'm looking for Mr. Reyes. He was admitted recently. Tumingin sa computer ang babae. May I know your relation to the patient, sir? I am a friend of the family. Sagot ni Jareth. Diretso ang tingin. Sandaling nag-alangan ang receptionist. Pero nang makita ang seryoso at maamong itsura niya, itinuro rin ang impormasyon. Room 612, sir. Tumango si Jareth at naglakad patungo sa nasabing kwarto. Pagdating niya sa bukas sa pinto, natigil ang mundo niya. Sa loob, nandoon si Ami. Nasa gilid ng kama ang dalaga, hawak ang kamay ng ama. Habang ang ina naman at mga kapatid nito ay nakaupo sa paligid. May maliit at banayad na ngiti sa labi nito habang umaawit. Hindi iyon ang malakas at matapang na Ami na kilala niya sa bansyon. Ito ay isang Ami na puno ng lambing at punong-puno ng pagmamahal. And I'll be your crying shoulder. Pag-awit ni Ami sa napakalambing na tinig. I'll be love suicide. Napapikit ang ama ni Ami. Tila gumagaan ang paghinga sa bawat pag-awit ng anak. Maging ang ina at mga kapatid ng dalaga ay nakangiti habang pinapakinggan si Ami. Ang ganda talaga ng boses mo, anak. Mahinang sabi ng ama ni Ami. Kapag naririnig kita, parang nawawala ang sakit ko. Ngumiti si Ami. Pinipigilan ng luha. Kakatahan ko po lagi kayo, Papa. Sa sandaling iyon, hindi na makagalaw si Jareth sa kinatatayuan niya. Ang tibok ng puso niya ay bumilis hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa kung anong init na gumapang sa kanyang dibdib. Ang ngiti ni Ami, ang pagmamahal nito sa pamilya, ang boses nitong tila humahaplos sa kaluluwa,
ay para bang may bahagi sa loob ni Jareth na matagal nang tulog. Ngayon lamang nagising. Dahan-dahan siyang umatras. Ayaw sirain ang sandaling yun. Ngunit tila naramdaman ni Amy na may nanonood dito. Napatingin ito sa pintuan. Saktong nakatalikod na roon si Jareth at nagmamadaling maglakad. "Papa, sandali lang po," sabi ng dalaga bago tumayo. "Parang may nakita po ako eh." Nang makita ni Amy na wala namang ibang tao roon, ay bumalik na ito sa loob ng silid. Samantalang, mabilis naman ang paglakad ni Jareth. Halos tumakbo palayo sa hallway. Pagdating sa lobby, huminto siya saglit. Hinabol ang sarili niyang paghinga. Pagkatapos ay muli siyang lumapit sa receptionist. "Excuse me," sabi niya. "I'd like to ask about Mr. Reyes' condition." Tumingin muli ang babae. "Sir, you said you're a friend?" "Yes." "Well, his case is serious po." Mariin na paliwanag nito. "Severe post-traumatic infection. The injury from years ago didn't heal properly. The bone is already affected. If we don't perform surgery soon, there's a high chance of amputation." "Magkano?" Diretso niyang tanong. "About 1 million pesos, sir, for the operation and hospitalization." Napatitig si Jareth sa sahig. 1 million. Ulit niya. Isang halagang hindi kayang pasanin ng isang street singer at isang pamilyang naghihirap. Nag-angat siya ng ulo. "I'll take care of it," matatag niyang sabi. "Process everything. I'll have my secretary coordinate with the hospital for the payment." Nanlaki ang mata ng receptionist. "Sir, are you sure?" "Yes." At sa sandaling iyon, hindi niya iniisip kung tama o mali. Ang alam lang niya, hindi niya hahayaang mawala ang ngiting nakita niya sa labi ni Amy. At hindi niya hahayaang mag-isa si Amy sa laban na ito. Hindi rin alam ni Jareth kung bakit niya ba ginawa yun. Pero hindi na mahalaga kung ano ang dahilan sa ngayon. Hindi pa rin makapaniwala si Amy. Nang sabihin ng receptionist sa kanya na may isang lalaki ang nagbayad ng malaking bahagi ng hospital bills ng kanyang ama at ang pangalan nito ay Jareth Alvarez. Parang may bumagsak na mabigat sa kanyang dibdib. Ang lalaking akala niya ay puro yabang, galit at parang walang puso. Agad niya itong hinanap. Nagbabaka sakali na nasa ospital pa ang binata. Pero wala na ito roon. Kaya naman agad siyang umuwi sa mansyon para makausap niya ang binata at para malaman kung bakit nito ginawa iyon. Nasa veranda si Jareth nung natagpuan niya ito. Nakatingin sa labas na tila may iniisip na mabigat. Maayos ang postura, elegante, pero sa mga mata nito may kung anong pagod at guilt. "Sir Jareth?" Mahinang tawag ni Amy. Lumingon ang binata. Nagulat ito nang makita siya. "Amy," lumapit ang dalaga. Pilit kinokontrol ang emosyon sa dibdib. "Bakit mo ginawa yun?" Diretsong tanong niya. "Bakit niyo po binayaran yung hospital bill ng aking ama?" Tahimik si Jareth sandali, then he sighed. "I made a mistake," sabi nito na mababa ang boses. "And that is the only way I know to apologize." Napakunot noo si Amy. "Hindi niyo po kailangan gawin yon. Hindi ko naman po hinihingi." "I know," mabilis na putol ni Jareth. "But I needed to do it. Hindi ako patatahimikin ng konsensya ko kung hindi ko gagawin yan." Tumingin ito sa mata ng dalaga. "I embarrassed you. I humiliated you in front of everyone at that party. I used your talent like it was something I could just play with. And I hated myself for that." Huminga ito ng malalim. "So, this is my apology." Nanahimik si Amy. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihin na hindi niya kailangan ng awa. Pero sa isip niya, nakita niya ang ama niyang nakahiga sa kama, nanghihina, lumalaban sa sakit. Naalala niyang sinabi ng doktor na kailangan mo operahan agad ang kanyang ama bago tuluyang kumalat ang impeksyon. Kailangan nila ng perang iyon. At kahit masakit sa pride niya, kailangan niya itong tanggapin.
Thank you. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. You don't have to, sagot ni Jareth. Just let me do this for you. Pero babayaran ko, mariin niyang sabi. Gagawin ko po lahat para bayaran ko kayo. Tatanawin ko po itong utang. I'm not taking this as charity. Isang bahagyang ngiti ang sumilip sa labi ni Jareth. It's okay kung yun ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Tumango si Ami. Kailangan ko na pong bumalik sa pamilya ko, sabi niya. Salamat po ulit sa ginawa ninyo. Talikod na sana siya nang marinig niya ang tinig ni Jareth. Ami, lumingon siya dito. I'm really sorry, sabi ng binata. Seryoso at totoo. It wasn't my intention to embarrass you. I was wrong, and I admit it. Sa sandaling iyon, nakita ni Ami ang isang Jareth na hindi niya inaasahan. Hindi ang bilyonaryong boss, hindi ang masungit na amo, kundi isang lalaking marunong magkamali at marunong humingi ng tawad. Ngumiti siya dito, isang maliit pero totoong ngiti. Thank you for saying that, sagot niya. Parang himala, iyon ang pakiramdam ni Ami nang marinig nilang balita mula sa doktor. Maari na daw isagawa ang operasyon ng kanyang ama. Matagal na nilang hinihintay ang sandaling iyon. Ilang linggo ng kaba, ilang gabi ng luha at panalangin. Akala nila ay aabutin pa ng napakatagal bago nila makumpletong halaga na kailangan. Pero dahil sa tulong ni Jareth, biglang nagbukas ang pintuan ng pag-asa. Sa loob ng kwarto ng ospital, mahigpit na hawak ng ina ni Ami ang kamay ng kanyang asawa habang pinupunasan ng mga luha. Salamat, Panginoon, bulong nito. Lumapit si Ami sa kanyang ina at niyakap ito. Ma, gagaling na si Papa. Mahina niyang sabi. Hindi nalalala ang impeksyon niya. Tumango ang ina, umiiyak at nakangiti. Kung may pagkakataon, kakausapin talaga namin ang amo mo. Napakabait niya. Napakabuti ng kanyang puso. Sabi nito na puno ng pasasalamat. Kailangan namin magpasalamat sa kanya. Hindi ko alam kung paano kami makakabawi sa ginawa niya para sa atin. Napangiti si Ami. Opo, ma. Sagot niya. Babait po talaga si Sir Jareth. Hindi na niya dinagdagang nangyari noong pagpapahiya. Ang biglang pagpilit sa kanyang kumanta sa harap ng lahat. Hindi na niya gustong dungisan ng imahe ng lalaking tumulong sa kanilang pamilya sa oras ng pinakamatinding pangangailangan. Para sa kanya, mas mahalaga ang katotohanan dahil kay Jareth, may pag-asa na ang kanyang ama. Isang linggo bago ang operasyon, kinausap niyang muli si Jareth sa mansyon. Nasa opisina ang binata, abala sa pagbabasa ng mga papeles nang kumatok siya. Sir, mahinang tawag niya. Come in, sagot nito. Pagpasok niya ay tumayo si Jareth at agad na napansin ang kakaibang ningning sa mga mata ng dalaga. You look different, sabi nito. You look happy. Opo, sagot ni Ami at hindi maitago ang ngiti. Gusto ko lang po sanang magpasalamat ulit. Dahil po sa inyo, maooperahan na po ang tatay ko. Tahimik ang ilang sandali, si Jareth. Good, sabi ng binata. I'm glad. Kung hindi po dahil sa tulong ninyo, patuloy ni Ami, aabutin pa kami ng napakatagal bago makumpleto ang 1 milyon. At sa dami ho ng kailangang bayaran, sa liit ng kinikita namin, baka bago pa namin mabuo ang perang yun, tuluyan ang lumala ang kondisyon ng papa ko. Huminga siya ng malalim. So, we really owe you po. Hindi lang po pera kundi buhay po ng tatay ko. Tinitigan siya ni Jareth. For the first time, hindi bilang amo, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang taong nakakaunawa. Kitang-kita ang pag-unawa sa mga mata nito at hindi rin maitatanggi na kitang-kita ang paghangaroon. I'm glad I could help you and your family. Marahang sabi ng binata. That's all that matters.
Nagtagpo ang mga mata nila at sa sandaling iyon, pareho nilang naramdaman na may nabubuong kakaiba sa pagitan nila. Hindi lang utang na loob kundi isang tahimik na koneksyon na unti-unting nagiging mas malalim. Kinailangan muling umalis ang bansa ni Jareth. Isang sunod-sunod na meeting, kontrata at recording session ang naghihintay sa kanya. Ilang sikat na artista ang hawak ng kanyang entertainment company at ngayon ay nagpo-produce siya ng panibagong album para sa isa sa pinakamalaking singer sa industriya. Isang pangalan na kayang magpuno ng stadium. Isang boses na minamahal ng milyong-milyong mga fans. Sa loob ng high-end recording studio sa Seoul, nakaupo si Jareth sa likod ng salamin. Nakahawak ang isang kamay sa baba habang nakatitig sa babaeng nasa loob ng booth. Again from the chorus, utos niya sa pamamagitan ng intercom. May bahid na ng ines ang kanyang tinig at ang babae naman ay halatang natatakot na sa kanya dahil nakailang ulit na ito at hindi pa rin siya kontento sa naririnig. Tumango ang singer at muling kumanta. Malinis, perpekto ang tono. Walang mali. Ngunit walang laman. Iyon ang dahilan kung bakit niya ito pinapaulit-ulit. Unti-unting kumunot ang noo ni Jareth habang nakikinig. Hindi niya maramdaman. Walang kirot sa dibdib kahit pa sad ang song na iyon. At siya rin mismo ang nag-compose nun. Walang kilabot sa balat. Walang kakaibang humahaplos sa kanyang puso. Stop! Bigla niyang sabi. Napatigil ang musika. Nagtaka ang lahat ng nasa loob ng studio. Sir? Tanong ng isa sa mga assistant. Tinitigan ni Jareth ang singer sa loob ng booth. Ang babaeng milyon-milyon ng fans, ang boses na pinupuri ng buong mundo. Sing it again. Malamig yung utos. But this time, don't just hit the notes. Feel it. Muling kumanta ang singer. Mas emosyonal, mas pilit. Ngunit lalo lang nainis si Jareth. Still nothing. Bulong niya sa sarili. Biglang parang may sumulpot sa isip niya. Ang mahinhin ngunit malinaw na tinig ni Ami. Ang boses na parang sa anghel. Ang himig na nakapagpatigil ng isang buong bulwagan. Ang ngiti nito habang kumakanta. Ang paraan ng pagtingin nito sa piano na para bang doon ito binubuhos ang lahat ng sakit at pag-asa. Stop! Biglang sigaw ni Jareth. Nagulat ang lahat sa taas ng kanyang boses. Sir? Umpisa ng producer. I said stop. Ulit niya na mas matalim kaya agad na sumunod ang lahat sa utos niya. I don't feel anything. This is empty. Tumayo siya at inis na inis. Kaya kilalang kilala ang kanilang kumpanya at mga artists na hawak nila dahil ganito si Jareth. Masyado siyang perfectionist at talagang kwalidad ang mga pinu-produce nila. Ngunit dahil sa attitude niya na yon, ay kinakatakutan siya at madalas may mga articles ang nag-uulat ng tungkol sa ugali niya. Cancel the session. Ituloy na lang kapag marunong na siyang kumanta ng may kaluluwa. Sir, this is a top artist. I don't care. Putol ni Jareth. Talent without heart is useless. Kinuha niya ang jacket at naglakad palabas ng studio. Nag-iwan ng tensyon at katahimikan sa likod niya. Nagkatinginan na lamang ang mga staff niya habang ang singer ay naiiyak na ang itsura. Habang naglalakad siya sa mahabang hallway ng building, muling bumalik sa kanya ang isang boses. Malinis, maganda, at puno ng damdamin. Ang tinig ni Ami. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon na pagtanto ni Jareth. Hindi ang mga sikat na artista, group o mga awit ang hinahanap niya. Hindi ang perpektong nota, kundi ang tinig na kayang gumising ng kaniyang puso. Hindi pa man bumabalik si Jareth sa Pilipinas, dala niya na ang isang desisyon na hindi na mababago. At matapos nga ang mga napagtanto ni Jareth, nagpasya siya na bumalik sa Pilipinas kahit pa marami siyang mga kailangang gawin. Sa loob ng eroplano, nakatingin siya sa bintana
sa ulap na tila walang hanggan. Ngunit sa isip niya, isang tinig lang ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. At isang imahe lang ang kanyang nakikita at iyon ay ang maamong muka ng dalaga. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero sa lahat ng boses na naririnig niya, mula sa Grammy winners hanggang sa underground legends, iisa lang ang bumabalik sa kanya. Isang simpleng dalaga sa mansyon na kumanta hindi para sa pera, hindi para sa kasikatan, kundi para sa pamilya at sa sariling pangarap. Hindi agad siya umuwi sa mansyon pagkadating niya sa Pilipinas dahil may mahalaga pa siyang kailangang ayusin. Ngunit bago pa man sumapit ang gabi, naroon na siya sa harap ng malaking gate ng Alvarez Residence. Hindi niya sinabi sa kahit sino ang pagdating niya. Kahit mga sarili niyang mga magulang ay hindi alam na uuwi siya. Diretso siyang naglakad papasok. Sa loob ng kusina, nadatnan niya ang abala si Ami sa pag-aayos ng mga pinggan. Galing pa si Ami sa ospital kanina, kaya halatang pagod ang kanyang mga mata. Pero may munting ngiti pa rin sa kanyang labi. Hanggang sa, Ami? Napatigil si Ami at dahan-dahan siyang lumingon. Halos mabitawan niya pa ang hawak na plato nang makita ang binata na hindi niya inaasahang makita. Sir Jareth? Nakatayo ang binata sa may hamba ng pintuan. Naka-black coat, ang buhok ay bahagyang magulo mula sa biyahe. Ngunit ang mga mata nito, diretso ang titig sa kanya. Hindi malamig, hindi matalim, kundi seryoso. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito sa kanya. Kinabahan si Ami. Iniisip niya na baka may hindi na naman siya magandang nagawa kaya naman ay napakaseryoso ng mukha nito. Opo, sige po. Lumabas sila sa maliit na garden sa likod ng mansyon. Tahimik ang paligid. Ang mga ilaw sa hardin ay nagbibigay ng malamlam na liwanag at ang hangin ay may dalang samyo ng mga bulaklak. Lalo pa iyon na nagpadagdag sa kaba niya. Saglit na hindi nagsalita si Jareth. Akala ko po nasa Korea kayo, sabi ni Amit binabasag ang katahimikan. Bumalik ako dahil sa'yo. Napasinghap siya. Po? Huminga ng malalim si Jareth. Tila inaayos ang mga salita sa isip. After that recording session, I realized something. I've been producing music for years. I've heard hundreds of voices. Pero none of them felt right. Tumingin ito kay Ami. But when you sang, I felt something I haven't felt in a long time. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Sir, ako po, kasambahay lang. Hindi. Putol ni Jareth. You're not just a maid. You're a singer. A real one. Natahimik si Ami. I want to offer you something. Dugtong nito. I want you to sing for one of our releases this year. Parang tumigil ang mundo para kay Ami. Po? Mahina niyang tanong. Sir, baka po nagbibiro kayo. I'm not. Lumapit si Jareth ng kaunti. I own an entertainment company. I produce albums. I decide whose voices get heard. And I want your voice to be heard. Nanginig ang kamay ni Ami. Bakit po ako? Halos pabulong niyang tanong. Marami naman pong mas magaling, mas kilala, mas may malaking chance na kumita. Ngumiti ng bahagya si Jareth. Isang ngiti na bihira niya lang makita mula dito. Because you're not trying to impress anyone. You sing because you have something to say. Pangarap ko po talaga yan. Mula bata pa ako pero hindi ko naman po inakala na mangyayari pa. I'm giving you the chance, sabi ni Jareth. Not because I pity you, but because I believe in your talent. Naghalo ang takot at saya sa dibdib ni Ami. Pero sir, pamilya ko po. Ang ama ko po hindi pa po siya lubusang magaling. Kailangan ko pong magtrabaho. Everything will be arranged, sagot ni Jareth.
This won't interfere with your work here. And we'll start slowly. Studio sessions, vocal coaching, one song. Just one. Totoo po ba ito? Mahina niyang tanong. Yes, sagot ni Jareth. And I don't make empty offers. Huminga siya ng malalim. Pumapayag po ako, sabi ni Ami. Kahit matakot man ako sa simula, gusto kong subukan. Gusto kong gawin ang pangarap ko. Ngumiti si Jareth. Good, sabi nito. Because I think this is just the beginning for you. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hardin, hindi lamang isang kontratang nabuo, kundi ang simula ng isang pangarap na muling nabuhay. Agad din na pinaalam ni Ami sa kanyang mga magulang ang tungkol sa alok sa kanya ni Jareth. At sobrang masayang-masayang mga ito para sa kanya. Kasi alam nila na iyon na nga ang katuparan ng pangarap niya. Matapos ang mahabang araw sa mansyon, dumiretso siya sa ospital kung saan naroon ang kanyang ama na nagpapagaling pa rin matapos ang operasyon nito. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang nakangiti ang papa niya. Nakahiga sa kama, may dextro sa braso, ngunit halatang mas magaan ang pakiramdam. Ami, masiglang tawag nito. Kamusta ka na anak? Ngumiti siya at lumapit. Okay lang po papa, kayo po? Mas okay na. Sabi ng doktor gumaganda raw ang lagay ko. Naroon din ang kanyang mama at ang kapatid niya. Kamusta na yung tungkol sa alok sa'yo ni Sir Jareth, anak? Tanong ng kanyang ina. Kaya nga ho ako nandito na para sabihin na baka may chance po ko na kailangan kong umalis ng bansa para sa mga trainings at coaching po na kailangan. Pero nag-aalala po ako na maiwan kayo dito. Anak, matagal ka na naming pinapanood na magsakripisyo para sa amin. Kung ito na ang pagkakataon mo, huwag mo itong pakawalan. Sabi ng kanyang ina. Tumango naman ang kanyang ama. Kung ang boses mo makakapagbigay ng liwanag sa'yo, anak, susuportahan ka namin kahit kailangan mo pang lumayo. Kinabukasan, dumalaw si Jareth sa ospital. Halatang nagulat ang mga magulang ni Ami nang makita ang binata. Maayos ang suot, maaliwalas ang muka, at hindi katulad ng nakakatakot na boss na kanilang inaasahan. Good afternoon po, magalang na bati ni Jareth. Tumayo agad ang ina ni Ami. Kayo po pala si Sir Jareth. Maraming salamat po. Bago pa man ito makayuko ng husto, agad na nagsalita si Jareth. Hindi po kailangan. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Lumapit ito sa kama ng ama ni Ami. Kamusta na po kayo? Ngumiti ang lalaki. Mas mabuti na sir. Sabi ng doktor, recovery na lang. Napabuntong hininga si Jareth. Tila gumaan ang dibdib. That's good to hear. Lumapit din ang ina ni Ami na punong-puno rin ng pasasalamat. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi namin alam kung anong mangyayari. Muling umiling si Jareth. Hindi niyo po kailangan na tumanaw ng utang na loob. Ang mahalaga, gumagaling na siya. Tahimik na nakatayo si Ami sa gilid. Pinagmamasdan ang eksena. Nakangiti at nagiinit ang dibdib. At doon, sa loob ng simpleng silid ospital, sa gitna ng pasasalamat, pag-asa at mga ngiti, isang bagong yugto ang nagsimulang mabuo hindi lamang para sa pangarap ni Ami, kundi para na rin sa pusong unti-unting nagbubukas kay Jareth. Mula nung araw na pumayag si Ami sa alok ni Jareth, tuluyan ang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Hindi na lang siya simpleng kasambahay sa mansyon tuwing umaga. May oras na siya sa vocal coaching. Dinala siya ni Jareth sa isa sa pinakamagagaling na vocal trainers sa industriya. Sa unang araw pa lang halata na agad ang potensyal niya. Your voice is raw, but powerful, sabi ng coach matapos siyang kumanta. Parang may emosyon na hindi mo kailangang pilitin. At sa bawat ensayo, mas lalo pang humuhusay si Ami. Habang inaayos ang kanyang paghinga, ang tono, ang emosyon sa bawat linya,
Ramdam niyang unti-unti nang nahuhubog ang pangarap na matagal niyang pinanghahawakan. Minsan, sa loob ng studio ng coach, narinig niya nagbubulungan ng mga taong nakikinig. Grabe, parang pang-record na talagang boses niya. May star quality siya. Sa bawat papuri, hindi man niya ito pinapahalata, lumalakas ang loob ni Ami. At sa mga araw na yon, tuluyan ng gumaling ang kanyang ama. Unti-unting nakapaglakad na ito at bumabalik na ang sigla sa mga mata. Lahat ng pinaghihirapan nila noon ay unti-unti nang nasusiklian ng kaginhawaan. Lumipas ang mga buwan at tumating ang araw ng kanyang unang tunay na recording. Nasa loob siya ng recording booth. Suot ang malaking headphones, hawak ang mic at ramdamang panginig ng kaniyang mga kamay. Sa labas ng makapal na salamin ay nandoon si Jareth, nakatayo sa tabi ng sound engineer. Tiningnan siya nito sa mata. Seryoso, pero may lambing. I believe in you, sabi ni Jareth sa mic. I believe in your talent. You can do it. Huminga ng malalim si Ami. Salamat po. Tumango si Jareth at bahagyang ngumiti. Nang magsimulang tumugtog ang instrumental, pumikit sandali si Ami. Naalala niya ang kalsada kung saan siya kumakanta noon. Ang kahirapan at ang pangarap na kailanman ay hindi niya binitawan. Pagmulat niya, nagsimula siyang umawit. Puno ng emosyon at damdamin ng tinig niya. Parang bawat nota ay may kasamang kwento ng kaniyang buhay. Habang kumakanta siya, tumingin siya sa labas ng salamin. Nandoon si Jareth, nakatitig sa kanya. Hindi kumukurap. Ngumiti ito at saka nag-thumbs up. At sa ngiting iyon, naramdaman ni Abby ang kakaibang lakas. Parang sinasabi nito, "You're doing great." Nang matapos ang huling linya, unti-unting tumahimik ang studio. Tapos ay napuno iyon ng ingay ng papuri. Wow! That was amazing! Ang ganda ng boses mo! Nagpalakpakan ng mga staff. Lumabas si Ami mula sa booth. Namumula ang pisngi. Pero nagniningning ang mga mata. Salamat po. Mahina niyang sabi. Imuyo ko ng bahagya. Ngumiti si Jareth sa kanya. At sa loob ng tahimik sa sandaling iyon, pareho nilang alam. Ito pa lang ang simula. Tahimik ang buong opisina ni Jareth ng araw na yon. Sa malaking screen sa harap nila, nakabukas ang music platforms. Spotify, Apple Music, YouTube charts, comments. Lahat naghihintay sa unang opisyal na paglabas ng kanta ni Ami. Pero si Ami, halos hindi mapakali. Paulit-ulit niyang kinakagat ang labi. Mahigpit ang hawak sa cellphone. Sir, what if hindi nila magustuhan? Mahina niyang tanong. What if mali ako? Nakatayo si Jareth sa tabi niya. Hindi ito ang karaniwang malamig at masungit na producer. Napakalambot ng ekspresyon nito. Hinawakan nito ang kamay ni Ami. Hey, mahinahon itong sabi. Tumingin sa kanyang mga mata. Everything will be alright. We believe in you. I believe in your talent. You did your best. Napatingin si Ami sa kamay nilang magkahawak. Unti-unting kumalma ang tibok ng kaniyang puso. Salamat po. Ngumiti si Jareth. Just trust me and believe in yourself. At sa isang click lamang, opisyal nang inilabas ang unang kanta ni Ami. Sa unang ilang minuto, tahimik pa. Pero makalipas ang ilang oras, Sir, sigaw ng isang assistant. Nagtitendo po sa Twitter. Jareth, ang bilis ng streams niya. Thousands, no, millions na. Nagulat si Ami. Ha? Totoo po? Ibinigay sa kanya ang tablet. Nakabukas ang comments. Who is this girl? Her voice is unreal. Ang sakit naman sa puso ng kanta. I cried. New favorite singer. Jareth never fails. Every artist he produces is gold. Nang makita niyang patuloy na pagtaas ng views, hindi niya napigilang mapaluha. Sir, hindi po ako makapaniwala. Ngumiti si Jareth. May kakaibang lambot sa mga mata. I told you,
Walang tapon ng talento mo. Sa loob ng ilang araw, ang kanta ni Ami ay pumasok sa international charts. Ginamit sa TikTok trends. Pinapatugtog sa radyo sa iba't ibang bansa. Na-feature pa sa mga music blogs. At kasama ng tagumpay, dumating rin ang mga imbitasyon. Ami, we want you to sign with us. Mula sa isang kilalang agency. Ami, we want you for our brand. Mula naman sa kilalang malaking brand. Ami, would you like to tour in Europe? Hindi naman makapaniwala ang dalaga sa dami ng oportunidad na nagbukas at dumating sa kanya. Si Ami, ang dating street singer, ngayon ay lumilipad na patungong ibang bansa. Kung hindi dahil sa'yo, Sir Jareth, hindi ko mararating to. Tumingin sa kanya si Jareth. You reached it yourself, Ami. I just opened the door. Ikaw ang pumasok. Korea was glowing that night. Tahimik ang kalye, nababalot ng maputing niebe. Ang mga ilaw ng mga cafe at tindahan ay kumikislap. Mahina ang hangin. Sapat lang para igalaw ang buhok ni Ami. Habang magkatabi sila nakaupo ni Jareth sa isang wooden bench sa harap ng isang maliit na park. Walang staff, walang cameras, walang manager. Just the two of them. Suot ni Ami ang isang mahaba at makapal na coat. Hawak ang isang mainit na cup ng chocolate. Si Jareth naman ay tahimik, nakatanaw sa pag-ulan ng niebe. Ang mga palad ay nasa bulsa ng kanyang coat. Ang ganda, bulong ni Ami habang pinapanood ang paghulog ng snowflakes. Parang panaginip lang lahat. Lumingon si Jareth sa kanya. Panaginip na pinaghirapan mo. Napangiti siya ng bahagya. Sir, I mean Jareth, thank you for everything. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay kumakanta pa rin ako sa kalsada. Tumahimik si Jareth saglit bago sumagot. You never belonged on the street, Ami. You belonged on a stage. Napatingin ito sa kanya. And I will always support you. Alam kong malayo pang mararating mo. Tandaan mo na lagi lang ako nasa tabi mo. Naramdaman ni Ami ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Salamat. Mahina niyang sabi. Nagkatinginan sila at sa gitna ng malamig na hangin at bumabagsak na niebe, parang uminit ang paligid. Pero pareho nilang alam, hindi pa ito ang oras para sa damdamin. Pangarap muna, karera muna. At parang nababasa iyon ni Jareth sa mga mata niya. Ngumiti ito. I know. Focus ka muna sa mga pangarap at career mo. And I'll be right here. Ilang buwan matapos ang first release ng kanta dahil sa demand ng fans, nagkaroon siya ng first concert sa isang malaking arena. Hindi lubos akalain ni Ami na darating ang araw at tatayo siya sa harap ng libo-libong mga tao na sinisigaw ang kaniyang pangalan. Sa ilalim ng spotlight, natandaan na siya ang dahilan ng pagpunta ng maraming tao roon. Sinisigaw ng mga tao ang pangalan niya. Nakangiti siya sa entablado. Hawak ang mic. Suot ang isang eleganteng gown. Hindi na siya ang street singer na nanginginig sa lamig. Isa na siyang between. Sa VIP section nakaupo ang kanyang mga magulang. Napaluha ang kanyang ina at kumakaway sa kanya. Anak natin yan. Mahigpit na mga hawak ng ama ni Ami ang kanyang kamay ng asawa. Ngumingiti kahit bahagyang nanginginig. Pangarap niya to. Natupad na. Sa backstage nakatayo si Jareth. Nakapako ang tingin kay Ami habang kumakanta ito. Puno ng pagmamalaki ang kaniyang mga mata. At sa bawat nota na binibitawan ni Ami, alam nilang pareho, ito pa lang ang simula. Isang taon ang lumipas. Isang buong taon mula nang unang beses tumapak si Ami sa recording studio, hawak ang headset, habang nanginginig ang kanyang mga kamay, takot na baka hindi siya sapat. Isang taon mula nung kumakanta lang siya sa gilid ng kalsada, umaasang may maghulog ng barya sa kahon sa kanyang paanan. Ngayon, ang parehong boses na yon ang tinatangkilik ng buong mundo.
Ang pangalan ni Ami ay nakasulat na sa LED billboard sa Seoul, Tokyo, Paris, New York at London. Sa mga taxi, sa mga cafe, sa mga mall, sa radyo. Ang kanyang tinig ay naging bahagi na ng araw-araw ng milyong-milyong tao. Hindi na siya simpleng street singer lang. Isa na siyang international artist. Sunod-sunod ang kanyang naging concerts. May Asia tour, may European tour, may US tour. At bawat venue ay puno. Libo-libong tao ang sabay-sabay na kumakanta ng mga kantang isinulat niya. Mula sa sakit, pangarap, at pag-asa. Ang unang album niya ay naging platinum. Ang pangalawa mas lalo pang pumatok. At ang ikatlo ay ginawaran na ng international awards. Pero sa kabila ng lahat ng yon, kapag tinanong siya sa interviews kung ano ang sekreto ng tagumpay niya, iisa lang ang sagot niya. Hard work. At mga taong naniniwala sa akin, kahit ako mismo ay nagdududa sa sarili ko. At sa likod ng sagot na yon, iisa lang ang mukha na palagi niyang naiisip. Si Jareth. Isang gabi matapos ang isang sold-out concert sa Singapore, nakaupo si Ami sa dressing room niya. Hawak ang cellphone habang naka-video call ang kaibigan niyang dati ring street performer. Ang tumulong sa kanya na makapasok sa mansyon ng mga Alvarez noon. Ngayon, ang dating nakikipag-agawan ng pwesto sa sidewalk ay may sarili na ring recording contract. Ami, sabi nito, kung hindi dahil sa'yo, baka nasa kalye pa rin ako ngayon. Umiling si Ami at may ngiting puno ng lambing. Hindi, nasa iyo na ang talento mo. Tinulungan lang kitang makita ang mundo. Napaluha ang kaibigan niya. Hindi mo ako iniwan kahit umangat ka na. Hindi ako aakyat kung iiwan ko kayo sa baba. Sa lahat ng tagumpay ni Ami, nandoon palagi si Jareth. Hindi sa harap ng kamera, kundi sa likod nito. Ito ang nag-aayos ng schedule niya para hindi siya ma-burn out. Ito ang nagbabantay sa kalidad ng bawat kantang ilalabas niya. Kailangan mo ng pahinga. Minsan itong sinabi habang nakaupo sila sa eroplano, pauwi mula sa isang concert. Hindi ka dapat pinipiga hanggang maubos. Pero sayang ang oras, sagot ni Ami. Tumingin siya sa kanya. Ayoko magkasakit ka, kaya huwag mong pigain sa trabaho ang sarili mo. At doon niya lalong naramdaman na hindi siya tinitingnan ni Jareth bilang produkto kundi bilang tao. Habang lumilipas ang taon, nagbabago ang tingin ni Ami kay Jareth. Noon, ito ay pasasalamat. Ngayon, ito ay something deeper. Tuwing pagod siya, si Jareth ang unang napapansin niya sa backstage. Tuwing kinakabahan siya bago umakyat ng entablado, ito ang hinahanap ng kanyang mga mata. Isang gabi, matapos ang isang malaking concert sa Los Angeles, naglakad silang dalawa sa tahimik na hallway ng arena. Napagod ka ba? Tanong ni Jareth. Masaya akong napagod, sagot ni Ami. Nagkatitigan sila. Sandali lang, pero sapat na para maramdaman nilang pareho na may namumuong damdamin sa pagitan nila na hindi na kayang itago. Pero hindi pa ito ang oras. Pareho nilang alam na ang mundo ni Ami ay kakasimula pa lamang. At si Jareth, bilang taong nagmamahal sa kanya, mas pinili munang suportahan ang pangarap niya kesa ang sarili nitong damdamin. Sa kabila ng kasikatan, bumabalik pa rin si Ami sa Pilipinas kapag may oras. Kasama ang magulang, lalo ng ama na tuluyan ng gumaling. Na ngayon ay nakakalakad ng muli kahit may bahagyang pilay. Samantalang natagal na alam ni Jareth ang nararamdaman niya para kay Ami. Pero hindi siya nagmadali. Pinili niyang hayaan munang lumipad ang mga pangarap ng dalaga na umangat ang karera nito. Na makilala ang sarili nitong halaga, na marating ang mundo, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sariling talento. Minahal niya si Ami ng tahimik. Minahal niya ito sa paraan na hindi naglalagay ng tanikala, kundi nagbibigay ng pakpak. Hanggang isang araw, sa isang tahimik na gabi matapos ang recording, tumingin siya kay Ami at marahang nagsabi, I think
I've been in love with you for a long time. Hindi nagulat si Amy. Ngumiti lang ito. Yung ngiting puno ng lambing at pag-unawa. Me too. Matagal na rin kitang gusto. At doon nagsimula ang isang relasyon na hindi kailangan ng ipagsigawan. Pero ramdam sa bawat titig, sa bawat hawak ng kamay, sa bawat tahimik na sandali. Pero dahil sa pareho silang nasa mata ng publiko, kailangan muna nilang itago iyon. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil gusto nilang protektahan ang isa't isa. Isang gabi matapos ang isang sold-out concert ni Amy sa Seoul, tagaktak pa ang pawis sa kanyang noo pababa siya ng stage. Palakpakan, sigawan, at hiyawan pa rin ang bumabalot sa buong arena. Pagbaba niya ng entablado, nakita niya si Jareth. May hawak na bouquet ng bulaklak. Nakangiti sa kanya na para bang siya lang ang nakikita nito ngayon, kahit palibo-libong tao ang naroon. Tumigil ang paghinga ni Amy. Hindi na niya iniisip ang kamera. Hindi na niya iniisip ang mga tao. Hindi niya na iniisip ang career niya. Tumakbo siya papunta kay Jareth. Niyakap ito ng mahigpit. At sa sandaling iyon, parang huminto ang oras. Sunod-sunod ang pag-flash ng kamera. Sigaw ng media, bulungan ng mga tao. Pero wala silang pakialam. Hinaplos si Jareth ang buhok ni Amy at marahang sinabi, "I'm so proud of you." Napangiti naman si Amy. Ang mga mata ay puno ng luha at ligaya. "Thank you for everything." At bago pa siya mag-isip, hinalikan niya ito sa pisngi ng banayan. Pero puno ng damdamin. Napatawa si Jareth. Halatang nabigla pero agad siyang yumakap pabalik. "Oh God, I'm so in love with you." Mas humigpit ang yakapan nila. Kinabukasan sumabog ang balita. Are they dating? Is this love? Producer and superstar in secret romance? Puno ang internet ng mga larawan nila. Yakap, ngiti, mata sa mata. Pero sa loob ng penthouse, magkatabi si Amy at Jareth. Magkahawa kamay, habang binabasa ang samot-saring reaksyon ng mga tao. May naniniwala, may mga nagdududa, may nanghuhusga, may mga kinikilig. Tumingin si Amy kay Jareth at tumawa. Mukhang kailangan na nating maglabas ng statement. Umiling si Jareth, may malambing na ngiti. Maybe later? At hinigpitan nito ang hawak sa kamay ni Amy. For now, I just wanna be with you. Ngumiti si Amy. Sa kabila ng lahat ng ingay sa mundo, iisa lang ang malinaw sa puso niya. Hindi siya nag-iisa. Hindi na siya nangangarap mag-isa. At ang taong naniniwala sa kanya mula sa simula ay siyang minahal niya. Sa gitna ng liwanag, kamera at mga pangarap, natagpuan nila ang isa't isa. At iyon ang tunay na wakas na hindi kailanman matatapos. Minsan may mga panahong kailangan nating isantabi ang sarili nating mga pangarap para sa mas mahalagang bagay para sa pamilya, para sa mga taong mahal natin, para sa mga responsibilidad na hindi natin maaaring takasan. Tulad ni Amy, minsan kailangan nating huminto, magtiis at maghintay, kahit masakit, kahit mahirap. Pero ang pag-isang tabi ng pangarap ay hindi ibig sabihin na tuluyan na itong nawawala. Ang mga pangarap na tunay na para sa atin ay marunong maghintay. Babalik kayong mga ito sa tamang oras, sa tamang paraan at sa tamang tao. Hindi kailanman nasayang ang paghihirap ni Amy. Ang bawat kantang inawit niya sa kalsada, ang bawat luha, ang bawat sakripisyo para sa pamilya, dahil ang lahat ng iyon ang humubog sa kanya. Nagpalakas sa kanya at nagdala sa kanya sa lugar kung saan niya matutupad ang matagal niya ng minimithing pangarap. At minsan, sa gitna ng paghabol natin sa ating mga pangarap, may darating na taong maniniwala sa atin kahit tayo mismo ay halos sumuko na. Isang taong hindi haharang sa ating paglipad, kundi siyang magbibigay ng pakpak tulad ni Jareth kay Amy. Kaya huwag kailanman titigil mangarap. Maaaring kailangan mo munang maghintay, maaaring kailangan mong magtiis, maaaring kailangan mong magsakripisyo.
Pero kung patuloy kang maniniwala sa sarili mo at sa pangarap mo, darating ang araw na masasabi mong worth it ang lahat. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.